Hi guys, this is K5 and welcome sa Bianify, and today pupunta tayo kay Lola. Bibisitahin natin siya kasi matagal-tagal na rin din kami nakakadalaw doon. Puti ka, buondas, walang mga pasok sa trabaho. So, travel kami ngayon, mag-ride kasama ng tatay ko, ng kuya ko, then yung mga kasama namin sa church. So, lagi yung tatandaan, minsan kailangan natin alahanin yung mga tao sa buhay natin, yung naging part kung ano tayo ngayon. Kahit pamisa-misa lang, kamustahin natin sila kasi hindi ka makakarating kung nasan ka if you don't value them. Diba? Kung hindi mo naalala yung time na nanghihina ka, yung time na nagbibuild ka pa ng sarili mo, may mga taong ginagamit si Lord at isa sila sa dahilan kung bakit ikaw naging successful, may nararating or may natututunan. Diba? So, wag i-ignore mo na yung mga negative things, yung mga issue, yung mga alitan, yung mga question. Kasi it will help you to grow in Christ. So, mag-focus ka dun sa goal. Mag-focus ka dun sa mga bagay na nagdadala sa'yo palapit kay Lord. Iwasan natin yung mga toxic na mga problema na ating pinagdadaanan. Para makita natin yung magandang view ng plano ni God o magandang view, huwag na natin i-highlight yung mga pangit na nangyari. Diba? Pangit na yun eh. Nangyari na sa buhay natin yan eh. So, hindi mo na pwedeng balikan yung mga oras na ginugol mo kapag kikipagtalo at pag ginugugol mong gumawa ng paraan para makaganti, diba? Mag-focus ka dun sa magandang future, sa magandang plano at makikita mo, marami palang magandang plano sulod na hinandaan na sa akin. Remember Peter? Diba? Si Peter, siya po siyang expert na mangingisda at hindi birong mangingisda si Peter. Pero yung time na the Lord invite him to get out of that boat, to get out of that water and walk, Peter walked, but suddenly because of the waves, diba? Because of the storms, Peter forget that he is isa pala siyang mangingisda, isa pala siyang expert na fisherman. Nung araw, wala man ang sasagip na sundalo sa'yo pag malulunod ka eh. Wala namang nakabantay nung araw, walang ganon. So hindi mo kailangan ng taong tutulong sa'yo pag isa kang expert na mangingisda. Pero suddenly, because of the wave, because Peter looked at the wave, nakalimutan ni Peter na siya pala siyang fisherman. Kaya nga sabi niya, Lord, tulungan mo ako, nalulunod ako. Listen carefully. Kaya naman si Peter ay nalulunod, hindi dahil dun sa bahay. Dahil nakalimutan niya na siya pala siyang fisherman. Ganun tayo eh, pag marami ng mga waves sa buhay natin, marami ng mga pressure, nakakalimutan mo na anak ka ng Diyos. Nakakalimutan mo na God could provide over your financial need. Diba? So, huwag tayo mag-focus sa mga problema, sa mga trials na ating pinagdadaanan. Huwag tayo mag-focus sa mga storms na meron tayo sa buhay. Huwag tayo mag-focus sa mga negative things that happen in our life. Remember Noah? Anong pinagkaiba ng tao kay Noah? Yung mga tao, alam nilang may parating kasi nasabi yan ni Noah eh. Ang problema ng tao, they don't know how to build the ark. Sana nakita nila si Noah nag-build the ark, tinulungan nila, di ba? Kaya, it's not about the flood eh. It's about what are you preparing for your situation. Ano ba yung binubuo mong devotion? Ano ba yung barko mo na binibuild para hindi ka maapektuhan ng baha? Ano ba yung binibuild mo sa buhay mo? Saka ba naglalagi? Doon ka kagaya ng tao, nag-aala, nagiinom, di ba? Ang tao, wala bang ibang ginawa kundi gumawa ng kasalanan. Ang tanong, ano bang barkong binibuild mo sa buhay mo? Ano bang barko yan? Kasi doon matidefine ang tunay na pagiging Kristiyano mo. Dahil it's not about the flood. It's about who are you in the flood. Yun lang. Bye! Magagawa ko, kaya ikaw ba'y nangula ko? Lord, ano ba ito?
birthday! Merry Christmas! Yeah.